So, declare po natin ang Luke 4:18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the anointed one. He is the miracle-working God. Amen. Okay, J1 culture naman. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am a partnership with Christ and I'm not extreme. Yan po ang culture natin. Lagi natin bibigasin. Saan tayo pumunta, ipasok po natin sa isip natin yan. Praise God. Good morning po. Kumusta na ang buhay natin? Amen. Paganda ng paganda. Okay, bless God. Lagi po natin i-declare yan. Paayos ng paayos. Amen. Lahat tayo'y masaya rito. Amen. Praise God. Ang ating pong pag-aaralan o ating pag-uusapan ngayon ay ang title po ay praise God. God can work through your words. Okay? Ano yan? Ano yan? Yung ganyan. Ibig sabihin, merong miracle sa iyong mga salita. Amen. Kumukilos po ang Diyos sa pamamagitan ng inyong mga sinasabi at sinasalita. Amen. Ito po'y matatagpuan natin, mababasa natin, alam na po natin ang Proverbs 18:21. Ano po yun? Sabi ron, death and life are in the power of your tongue. And those who love it, it will eat its fruit. Ang kamatayan daw, ang salita ng tao ay makapagligtas sa iyong bibig. Sinasabi mo, buhay o kaya'y nakakamatay. Kaya mag-ingat sa pagkasalita. Sabi mo, mag-ingat ka. Pag may sinasabi ka. Napakabuti po ng Lord. So, dapat po nating sasabihin yung buhay. Let's pray. Tayo po'y manalangin pa sandali. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan. Ayusin mo, Panginoon, ang mga bagay-bagay na aming gagawin at hayaan, Panginoon, ang iyong salita ay maging mabisa at maging kapangyarihan na kikilos sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. We will give you praise and honor in Jesus' name. Amen. Words can bring death or life. Kaya tatandaan po natin, yung sinasabi natin, ito po'y pwedeng maging buhay at kamatayan. Kaya naniniwala ako sa mga taong nagsalita na pag may galit sa tao, kaya nasasagi, pag gano'n, madapa ka sana. Ano nangyayari? Nadapa ka, ano? Kasi talagang may power yung word Yung salita ng Panginoon, kung ang Diyos po ay nagsalita, kung bago nilalang ang mundo, nangyari po, pero ang binabanggit niya palagi ay mga kabutihan. Amen. At kung ano mang sinabi natin, ito po ay mangyayari. Kaya instead na hindi maganda ang lalabas sa inyong bibig, ang sasabihin mo na lang ay mga mabubuting bagay. Sabi mo, halaka. Kailangan maging mabuti ang sinasabi mo. Kaya mag-ingat tayo kahit anong pagbibigas po natin, sabihin po natin yung maganda. May mangyayari sa buhay ng tao pag ito ang sinasabi at pinaniniwalaan nyo. Amen? Pastor, parang lying na yun Pag sinabi mong, ako'y yayaman, yan. Ako'y lalakas, sa ramdam po yung kahinaan mo. Hindi po pwede pong tayo ay manatili sa ating nararamdaman. At kung ang gusto po natin ay maranasan yung mabuting bagay, ito po ang lagi nating bibigkasin. Amen? Kaya mga tao sabihin, nagkakatrabaho na ako. Amen. Nangyayari. Magkakanegosyo na ako. Mangyayari. Huwag ka sanang umulan. O, hindi umulan, di ba?
Yung bata tayo, ganun, di ba? Huwag ka sanang umulan. Kasi maglalaro ka di ba? Pero nangyayari, kasi nga, pinaniniwalaan mo yung nasa puso't isipan mo. Kaya kung ano yung mga bagay na gusto mo mangyari, ito po ay bibigkasin mo. Hindi na yun nasa isip nyo. Alimbawa, iniisip mo na pupunta ka sa malayong lugar, sabi mo, maging ligtas ka, bigkasin mo yan. Sabi mo, kami darating sa lugar na pupunta namin, ligtas at payapa. Ayun po ang power of your tongue. Amen? Ayun po yung kapangyarihan ng inyong mga dila. So, James chapter 3, verse 9, sa pamamagitan ng dila, pinupuri po natin ang ating Panginoon at Ama. Pero sa pamamagitan din nito, sinusumpa natin ang ating kapwa na nilikhang kalarawan ng Diyos. Kaya, ang dila po yung makapangyarihan. Amen? Pwede po itong asira ng isang relasyon o magkaroon ng isang digmaan sa pamagitan ng dila. Yung mga binibigkas po natin. Amen? Kaya kinakailangan lumabas sa ating mga dila ay yung mga kapuri-puri sa Diyos. Amen? Kaya kung tayo po ay magsasalita, isipin natin, tignan natin kung ito po ba'y makapagbigay ng papuri sa Diyos o hindi. Of course, anong pipiliin nyo? Magbigay ng papuri sa ating Diyos. Kaya dapat yung mga puri-puri lamang po sa Diyos ang lumalabas sa ating mga dila. Hindi yung mga makakasama. Pero dalawa yan, dalawang bagay nangyayari yan Kaya dapat pong mangyari yung mga bagay na kapuri-puri. Kagaya ng ginawa ng Lord. Yan. Nilikha ng Diyos ang mundo. Sinabi niya lang yun. Hindi niya inisip pero sinabi niya. Maaring inisip ng Diyos na magkaroon talaga ng magandang dagat, mga bundok, mga pananim, mga halaman. Lahat na yan ay binigkas ng Lord. Hanggang sa 7 araw, ay ikanon araw, sinabi ng Diyos yan. Kaya lahat ng gusto mo mangyari sa buhay mo, lagi niyo pong bibigkasin. Amen? Lagi nating ipapahayag yung mga gandang pangako at mga gandang mga salita upang makamtan ang mga himala ng Diyos sa buhay nyo. Amen? Kung tayo po'y mayroong sakit at karamdaman o inaalipin tayo ng sakit at karamdaman, ideklara po natin na tayo po ay pagagalingin ng Diyos. Sabihin po ng inyong mga dila. Sabi niyo, ako'y magaling na. Amen. Sabi ron, kung meron daw 2 o 3 dito sa mundo, ipadalangin na anumang bagay ipagkakalob ito ng aking amang nasa langit. Kaya minsan sinasabi natin na tayo po'y mahina. Halimbawa, meron tayong sakit karamdaman. Nakaramdam po tayo ng kahinaan sa ating katawan. Hindi natin pwede sabihin na lalo akong humihina. Yan. No, 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 no. Sabi nga ni Sister. Ang sabi ron sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10, for when I am weak, I am strong. Hindi po pagsisinungaling yung pag meron kang karamdaman at sinasabi mong magaling ka na, iyon na iyong pananampalataya sa ating Diyos. Kaya kung merong nararamdaman ko, sabi mo sa kasama mo, sa kapatid mo, sa magulang mo, tatay, nanay, anak, when you are weak, then you are strong. Ang tindi, no? Weak ka na't bila ka nag-strong dahil sa iyong pananampalataya at hindi mo yan iniisip. Bibigkasin mo yan. Sasabihin mo yan. Sasabihin mo yan upang makita nila na ikaw ay merong kalakasan na nagmumula at kagalingan na nagmumula sa Diyos na buhay. So, yung bibig natin, iingatan na natin,
bibigasin na lang po natin yung mga kapuri-puri sa Panginoon. Halimbawa si David. Napasin si David, nung nagkaroon ng laban yung mga Pilisteo at yung Israel, ang panlaban nila si Goliath. 9 feet tall, gigante. Pero alam niyo bang itong si David, walang maniwala na matatalo niya si Goliath. Alam niyo yung story yan? Okay. Ang nangyari ngayon, kasi wala na iniwala kasi nung narinig niya, pati tatay niya, sabi niya, pumunta ka rin, mag-ingat ka, dala mo ng pagkain yung mga kapatid mo. Wala po nung pagtingin niya ron, yung Goliath na yun, napakalaking Goliath na yun, sabi niya, tayo, isa na lang padala nyo at ako, makipaglaban, huwag na tayo maggera-gera, isa sa inyo, isa sa akin, dito sa Pilisteo, at maglaban-laban tayo. Kung pag natalo nyo ako, kami magpapaalipin sa inyo. Ngayon, inaalipusta yung mga Israel. Wala naman yung mga sundalo na tatago. Takot na takot. Sino mga harap sa 9-footer na tao? Siyempre, wala. So, walang maniwala na may gagapi doon. Pero si David, nung siya'y bata pa, si David, young at matipuno, malakas din at talagang si tagapag-alaga ng mga tupa. Nakita niyo po, hindi po siya nagpatinag sa kanyang nakikita at sa mga taong pumipigil sa kanya upang labanan yung Goliath na yun. Walang niniwala kay David. Sabi niya, dahil sinabi ni David na tatalunin ng kalaban, kahit walang maniwala, pero sa puso't isipan niya, matatalo niya, mapapatay niya si Goliath. So ito ang nangyari ngayon. Nakumuha siya ng stone. Walang maniwala ang naniwala, medyo naniwala, pero parang pinabayaan na lang. Parang, sige, bahala ka na. Si Saul, diba? Sabi, sige, suotin mo na lang yung ko. Bahala ka na. Kung anong nangyayari siya. Pero hindi siya naniniwala na matalo niya yun Pero nung sinuot niya nga, hindi nga magkasya at maluwag-maluwag, magpapasikip lang. Ang alam niya, sasamahan siya ng Diyos. Sasamahan sa ni Yahweh. Kaya tayo, sa buhay po natin, kahit wala pong mag-agree sa iniisip nyo, sa inyong tatayuan, walang maniwala. Pero kung ang puso't isipan nyo, ito ang inyong pinaniniwalaan, mangyayari po yun. Amen? Kasi ang napakaganda po rito, pag kayo po'y naniwala, kahit si kuya, ako'y magtatrabaho sa ibang bansa, ayaw maniwala. Ako'y magkakaroon ng sasakyan, ayaw maniwala. Pero sa puso't isipan mo, ikaw ay niniwala. Bigkasin mo. Amen? Ako'y yayaman. Ayan. Ayun ang isipin. Ano ba iisipin mo? Gusto mo mahirap ka? Ididikil mo sarili mo, ako'y magiging mahirap. Hindi yun. Hindi pwede yun. Kaya kung ano pang dapat mong isipin, ang dapat mong mangyari sa buhay mo, ay yun ang bibigkasin nyo. Kaya alisin natin yung, ay, hindi ako makakapagbigay kasi ang kita ko ganito lang. Ako hindi makakatulong kasi ang akin tamang-tama lang. Ayusin natin yan. Palitan po natin yan na ako ay payayamanin ng Lord, pakasaganahin ng Lord upang lagi akong makatulong sa aking mga kamag-anak at sa simbahan. Yan ang lagi natin bibigasin. Alisin na po natin yung mentalidad na tayo mahirap, tamang-tama lang ang kinikita. Sabihin natin, sobra-sobra! Iyan, sobra-sobra kung magbigay ang Panginoon at binubuksan na po ng Panginoon palagi ang oportunidad kung paano tayo kumita at paano pumasok ang pera sa inyong buhay. Gusto niyan? Amen. Kaya, kung ano man meron tayo, ay natalo talaga ni David si Goliath. Sa pool, patay. Sino ba mag-aakala na mamamatay siya sa magitan ng tirador lang?
Iyon po'y himala at gawa ng Diyos. Kaya kung meron po tayong gulayat ng problem, kayang-kaya po natin yan. Sabihin natin tayo malakas, sabihin natin pinagagaling tayo, sabihin natin na tayo ay hindi na mahirap. Wala na pong mahirap sa atin dahil pinayaman na po tayo ng Diyos. At anuman addiction, anuman mga bisyo, anuman bankruptcy, ang gulayat na yan, kaya po nating talunin kung ito'y lagi nating bibigkasin ng ating mga bibig. Amen? And if you believe that God can do miracle, the only thing you can do is miracle in your words. Sabihin nyo lang po yun. Yes, Lord, nariyan na ang anong bagong gusto nyo? Bagong bahay. Bagong trabaho. Bagong promotion. Bibigkasin nyo lang po yan. Kasi po, iyan ay sinabi ng Diyos, ang buhay ay nasa kapangyarihan ng inyong mga dila. At kung di mo po nakikita para bang walang nangyayari, patuloy ka lang maniwala na may ginagawa na ang Diyos sa buhay nyo. Lord, ba't ang tagal? Sabi na sa Hebrews chapter 10, verse 23, we must hold tightly to the hope that we say is ours. After all, we can trust the one who made the agreement with us. Ito po'y magpapapatag sa atin, magpapatag tayo sa pag-asa natin at huwag po tayong mag-alinlangan. Kahit matagal, bibigkasin nyo pa rin yun. Amen? Si Doc Len nga, tagal nila. 9 months. Pero praise God, nangyari. Kasi yun ang gusto niya. Lagi mo lang bibigkasin. Lord, parang ang tagal. Ba't sabi ron, lag tayo mag-alinlangan. Lagi lang po tayong magpakatatag. Amen. Hindi yung kagaya kay Zacarias. Si Zacarias po kasi kilala niyo yun. Yung asawa ni Elizabeth, di ba? Sabi rin magkakaanak pero hindi siya niniwala. Paano mangyayari na baog kami parehas? Matanda na kami. Yung maging anak nila si John the Baptist. Hindi siya niniwala, di ba? Nahirapan siya. Pero dahil yung binigkas niya, buti na lang, ginawa pa rin ng Diyos yung plano. Pero yung pag-alinlangan niya sa gagawin ng Diyos na sila magkakanak ni Elizabeth, pinagdudahan niya. Kaya doon nangyari yung sinabi sa Luke chapter 1 verse 37, sapagkat walang imposible sa Diyos. Amen? Kung naghihintay ka ng baby, yon kay Sister Jane. Nagkaroon na ng baby. Sino pa gusto magkaroon ng baby? Sabihin mo, may buhay na, may buhay na. Yan. Sino pa gusto magka-baby? Sabihin nyo lang yon, mangyayari yon sapagkat walang imposible sa Diyos. Amen. I remember Brother Eric, yung bayo yata ni Brother Sunny. Kung wala imposible yung taong yun, lagi ko nakakwentuhan kami. Kasi sabi niya, hindi ko siya naniwala sa gawain ng kay miss niya kasi umate sa church. Yung miss niya, gustong ma-born again, makakilala yung kanyang asawa. At sabi niya, alam mo, Pastor, araw-araw ako, gabi-gabi, nililihas ako ng asawa ko. Hindi ko alam kung ano yun. Hanggang ngayon, ang pag nakausap si Brother Eric, ang init po sa Panginoon. Lagi po dinidigas na talaga napakabuti ang Diyos. Hindi niya akalaing makakilala sa Panginoon. Amen? Kaya yung mga kagaya ni Zacarias sa pag-alinlangan, yan po ay tanggalin na natin. Maaring matagal, pero isipin nyo, mangyayari. Kahit sila hindi pwedeng maniwala, hindi tumatayo sa iyong paniniwalaan. Sabi ng Lord, kung ang puso't isipan mo, merong gagawin ng Diyos na mabuti sa buhay mo, iyon po ay mangyayari. Bigkasin po ninyo, sabihin po ninyo yung salita at ang salita ay magkakatotoo. Amen. Okay, miracle is in your mouth. Ngayon, God can use your words. Yan. Kayang gamitin ng Diyos yung salita.
Talaga po? Oh, yes. Through your prayer, your declaration, encourage us testimony to bring hope, change, and blessing. For example po, when you pray, you are asking to act, God to act. So when you pray, you are asking God to act. Di ba? Nagsasalita kayo pag nagpe-pray eh. Misa sa isip nyo, pero kadalasan, tayo po ay nagdarasal, binibigkas po ng ating mga bibig. Tama po ba? Amen? Praise God. Therefore, sabi rito, March 11:24, therefore I say unto you, what things soever you desire when you pray, believe that you receive them and you shall have them. Praise God. Ngayon, minsan, may mga taong humingi sa Diyos na hindi naman po masama na para bang nagmamakaawa ka. But instead na magmakaawa po tayo, ayan, when we are, don't beg to God if you need something. Instead, thank Him in advance. O, sino yung nagpe-pray ng ganon? Kunyari, humingi ng, halimbawa, trabaho. Di ba, hindi naman, Lord, bigyan mo na trabaho, kawawa na ako. Hindi na ako, wala nang makuha yung wala akong kakain. Hindi naman ganon kinakailangan. But instead, you thank God in advance. Lord, salamat. Mayroon na naka-open, mayroon na magtatanggap sa aking bagong kumpanya. Ayan. Tatanggapin na nila ako sa magandang posisyon, magandang trabaho, at magandang sweldo. At basta kagad magpasalamat. Sinong ganon? Ha? Hindi yung para kang kawawa. Kasi alam mo kung alam mo ang stand mo para sa Diyos, kilala mo kung sino ka, ayan. Hindi ka pwedeng basta-bastahin dahil ikaw, ang backup mo, walang iba kundi ang ating Diyos. Amen? Huwag ka masyadong magmakaawa. Pag humingi ka sa Lord, Lord, kawawa naman ako. Hindi po paartihan yan. Tinitignan ng Lord kung ano ang iyong pananampalataya at kung paano mo tinatayuan ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Amen? Nakuha ba yun? Pangalawa, when you speak God's promises, yan, you express faith. Amen? Kung anong sasabihin mo palagi? Yung mga salita, yung mga pangako ng Diyos sa buhay nyo. Amen. 2 Corinthians chapter 1, verse 12. For all the promises of God in Him are yes. Are yea. Yan, sabi rito. And in amen unto the glory of God by us. Sapagkat kahit gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyan lahat ito sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga masasabi nating tapat ang Diyos at ito'y makapagbibigay ng kapurihan sa Kanya. Kaya lagi po natin bibigyasin yung pangako ng Lord. Kung ano man yung pangako ng Lord sa inyo na pinangahawakan nyo, lagi nyo lang pong bibigyasin yon at samahan nyo ng inyong pananampalataya. Amen? Dahil iyon po yung mangyayari at sabi nun, always yes. Hindi po humihindi ang Diyos. Kung ito'y pangako niya, ito ay kanyang tutuparin. Amen. Kaya sa mga anak na umaasa, halimbawa sa kanyang mga magulang, pag may sinabi po yung mga magulang sa mga anak niya, ito po ay kinatutuwaan niya at alam niyang matatanggap niya na yung sinasabi ng kanyang mga magulang. Amen? Praise God. Pangatlo po, when you encourage someone, your words can bring healing and hope. May nakaharap kayong tao na punong-puno ng problema at nagsalita sa inyo, nagsabi, naglabas ng loob, ng sama ng loob o anumang mga bagay na nasa loobin niya, na nagpapahirap sa kanya at kinakailangan niyang bibigasin. Ikaw naman ito,
Sinang-ayunan mo pa? Ay, oo nga. Yari ka dyan, kawawa ka dyan. Eh, lalo pong madadown siya. Kailangan you give her or him an encouragement. Sabi mo, kaya mo yan. Yan. Sasabi mo sa kanya, kaya mo yan. Dadaan lang yan, lilipas lang yan. Ang panghawakan mo kung paano ka makaliligtas yan. At I believe, yan, ikaw ay ililigtas at palalayain ng Diyos sa lahat ng problema, sa lahat ng iyong pinagdadaanan. Sino po may mga kaibigan na ganon? Na pag may problema, yan, nag-encourage. Meron ba? Amen. At tayo po'y nagkakaroon siya po ng kanyang hope at siyempre yung kagalingan kung ano man yung pinagdadaanan niya. Yan. Pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating mga paghihirap. Sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kung ang Diyos ang nagpapalakas sa atin, pwede po nating ibahagi yung kalakasan na yun sa mga taong mga nanghihina. Instead na ibagsak mo siya, itaas mo siya para sa Panginoon. Kasi may kapangyarihan po yung salita nyo eh. Pero kung hindi niyo po sasabihin yun, wala po siya mapupuntahan. Siya po ay babagsak at mawawala. Pero kung tayo po bilang anak ng Diyos, dahil yung mga bibig po natin, encourager yan eh. Nag-i-encourage, nagbibigay ng kalakasan, ang nagpapatatag sa mga tao. O, kita nyo nga, di ba, ewan ko lang kung sa ibang bansa, napunta tayo o kaya sa ibang lugar, pag pinag-usapan, yung Pilipinas, wala nang pag-asa yan eh. Pero ikaw hindi. Di ba? Sabi mo, hindi, may pag-asa ang Pilipinas. Kahit anong kurakot ang gawin. Di ba? Sabi mo, hindi, yayaman pa rin ang Pilipinas. Hindi tayo pwedeng mawala ng pag-asa. Lalo na sa mga taong nanghihina ang loob. Sasabihan po natin sila ng mga mabuting bagay upang sila'y tumayo at maging matatag. Amen. Pinagdaanan din naman natin yung mga problema eh. Totoo po yan. Pinagdaanan naman po din natin yan. Pero dahil sa pinagdaanan natin yan at napagtagumpayan natin sa pamamagitan natin mga salita, sa pamamagitan ng ating advices, ng mga ganda advices, sila po ay tatayo, sila po ay magiging matatag dahil ikaw ang nagbigay ng encouragement sa kanila. Ate, may problema ako. Makakausapin, hindi ganun. Okay, pag-usapan, anong problema? Yan. Pag-pray nyo, yan, sabi nga, mag-pray kayo, tapos sabihin nyo yung mga bagay na mabuti, yung mga pangako ng Diyos. Amen. Praise God. Palapakan po natin si Lord. Okay, pangapat po. When you share your testimony, your words can strengthen another person's faith. Amen. Naranasan niyo ba yung ganon? Pag may kausap kayong mga anak ng Diyos o mga kaibigan mo, mga kilala mo, pag nag-share na ng testimony, nagsasabi sila ng kung paano sila binago ng Panginoon, kung paano sila lumakas, kung paano sila nakatindig, ano po nangyayari? Yung kanilang personalidad o kanilang mga sarili ay nagpapalakas yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Amen? Sabi rito, 2 Timothy 1:8, kaya huwag kayong mahiyang magpatotoo. Sino nahihiyang magpatotoo rito? Huwag kayong magpapaya. Eh, yung mga ibang tao nga lalakas ang loob eh. Talamak, kitang-kita, obvious na gumagawa ng masama. Ang lalakas ang kakapal ng mukha. Gumawa ng masama. Eh tayo po, ang patotoo po natin, ipinakikita po natin, sinasabi po natin, binibigas po natin kung ano ang ginawa ng kabutihan ng Diyos sa atin. Kaya sabi rito, magpatotoo kayo tungkol sa ating Panginoon. Kaya kung may testimony, maganda. Kita nyo, pag may ay, ang galing naman yung kanyang testimony, na-encourage tayo, lumalakas yung ating faith sa Kanya, sa ating Diyos. Amen?
At tungkol sa aking bilanggo, kasi si Paul kasi to, dahil sa kanya, sa halip sa tulong ng Diyos, makibahagi ka sa paghihirap dahil sa magandang balita. Kaya napakaganda po kung tayo po ay nagiging nabibigas po natin yung mga patotoo natin sa ibang tao. Amen. Kahit by phone o by basta sabi, nag-usap kayo, naku, ganito na yun. Kasi dati akong ganito, ngayon binago na ako ng Panginoon. Nagpapalakas yung pananampalataya sa mga taong makaririnig sa inyong mga salita. Kaya iingatan na po natin yung ating mga salita. Sa pagising pa lang sa umaga, pasalamat na sa Panginoon. Ayan. At sabi mo, Lord, thank you Lord, masarap ang aming ulam. Mamaya. Ano? Diba? Lord, masarap ang... Alam nyo, minsan, hindi kayo nagtataka. Hindi man, talaga nangyayari naman po eh. Kaya lagi tinetestify. Sabi ko, Lord, binigkas ko, sabi ko, Lord, parang tagal ko nang hindi nakakain ng ganitong pagkain ha. Bilang, all of a sudden, bilang, ilang araw, sunod na araw, bilang, uy, naroon na, yung kakainin mo, yung gusto mong kainin, nandoon, binibigay ng Lord. Kasi binigkas mo eh. Kaya lahat ng sasabihin mo, gagawin ng Diyos yan. Para mabigyan mo siya ng papuri. Amen? Praise God. Yung mga kagalingan, yung mga trabaho, yung maging asawa nyo, yung mga gusto nyo may partner na, magkaroon ng partner, gusto magkaroon ng anak, ayan. Sabihin nyo, baby, baby. Darating yan, naniniwala kayo, di ba? At pag meron po tayong ganyan, sa puso natin, na lagi pong binibigay po natin yung mga positibo sa buhay natin, lagi po tayong masaya. Amen, di ba? Kasi bibigyan mo, ay, wala naman kaming pagkain, wala naman kaming, ay, babagsak ng, wag ganon. Pero pag sasabihin mo, malakas, malusog, ayan, masaya, darating ang pagpapala, ano nararamdaman nyo? Di ba? Nabubus yung inyong faith at nagiging masaya kayo. Napapangiti kayo kahit mag-isa lang kayo. Pero, kailangan bibigasin nyo. Amen? Pabata ng pabata. Ayun. Pag-awak sa salamig, sabi mo, pabata ng pabata. Ayan. Palago ng palago. Ayan. Diba? Palusog ng palusog. Iyon. Pag lagi niyo pang bibigasin yan, yan po ay mangyayari. Dahil there is power in your tongue. Amen. So magtatapos na tayo. Nakuha nyo na yung mensahe, no? Conclusion po, there's a miracle in your mouth. God can use you to say, to bring His word, truth, encouragement, and blessing into someone's life. Amen? Mga himala na galing sa iyong mga salita, maaaring gagamitin ito ng Diyos upang maganap ang kanyang mga gawa, katotohanan, magpapalakas ng loob at mga pagpapala sa buhay mo at sa ibang tao. Amen. Wag niyo na sabihin na, "Hoy, hindi ka na yayaman, hindi ka na magkakatrabaho, hindi ka na lahat ng hindi." Kunin mo, hindi. Lagi sabi mo, always yes. Kung ano yung gusto mo mangyayari, paniwalaan mo. At kung wala mang maniwala, dahil ikaw ay mapananampalataya sa Panginoon, bigasin lang po natin yung mga himala ng Diyos sa ating buhay. Amen. Okay, we will declare. Now, are you ready to declare something? Declare in your life, for your life? Amen. Ito, sabihin po natin, number 1, ito po. I declare
I declare Amen. I declare I declare was in my life and will walk. And I declare Amen. I declare but in faith and confidence in God, I declare that my life will be a blessing to others. I declare for His glory. 1, 2, 3. I am healed. I receive my freedom. I am head, not the tail. I am strong and healthy. I will become rich and prosper. I have a beautiful life. Amen. Praise God. Kung sinabi niyo po sa puso niyan at binigkas ng may pananampalataya, mangyayari po yun sa buhay natin. Amen. Let's all arise. Praise God. Amen. Declare lang po ng declare, ha? Huwag po tayong magsawa. Yan po isasabilang natin sa ating mga bariling ng ating mga tenga. At ito po'y mangyayari. Wala nang makapapantay sa'yo. Sa wagas na pag-ibig mo, O Jesus. Tapat, minsan pa, wala nang makapapantay. Wala nang makapapantay sa'yo. Sa wagas na pag-ibig mo, O Jesus. Tapat, minsan pa, mula sa puso nyo. Come on, declare that in Jesus' name. Wala nang makapapantay sa'yo. Yes, Lord! Sa wagas na pag-ibig mo, O Jesus. Tapat ang kaya't ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo, Diyos. Sa buhay kong ito, itatas kita. Kaya't ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo, Diyos. Sa buhay kong ito, itatas kita. Sa'yo sa wagas na pag-ibig mo. Pagka na minsan pa sa'yo sa wagas na pag-ibig mo, O Jesus. Kapag ka wala na mga kapantay, wala nang makapantay
Sige, sabihin mo sa Diyos yan. Sa wagas na pag-ibig mo, Jesus, tapat ka na tunay. O Jesus, O Jesus, tapat ka na tu Jesus, tapat ka na tapat ka na tunay. Yes, Lord. Lagi namin bibigkasin, sasabihin ang lahat ng mga mabubuti sa aming pamilya, sa aming buhay, at sa lahat ng aming mahal sa buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon. Punong-puno ng pagpapala ang araw-araw sa aming mga buhay. Punong-puno ng pag-ibig, pagmamahal, at tunay, Lord, kami lagi mong sasamahan sa lahat ng aming paglalakbay, sa lahat ng aming patutunguhan. Hindi mo kami iiwanan at papabayaan. Lord, hayaan mong aming mga bibig ay magbigay lamang ng kapuri-puri at mga pagpapala sa ibang tao. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako. Salamat, Panginoon, na ikaw ang magbabantay para sa amin. O Diyos, sa iyo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. And amen. Sabihin po natin sa kapatid natin, God bless you. Yeah. God bless you. God bless you. God bless you.